Good morning! Magandang araw sa lahat. Monday morning dyan, panibagong araw. Siyempre, dahil Lunes ngayon, working days, trabaho time. Pero bago yan, siyempre, magkaalmusal muna tayo. Ayan, ginaayos-ayos ko muna yung buhok ko dahil talagang as in wala tayong suklay-suklay dyan. Pagkagising, diretso sa kusina, maganda ng breakfast. Ayan, nakita nyo, meron pang salompas yung likod ko. Dahil sa sobrang sakit talaga ng aking likod. Dahil Sabado at Linggo, alam nyo naman, sa mga nakapanood ng video ko, nagdi-deliver tayo ng ating mga customer, nagla-live tayo sa gabi. So, ayan, nakakapagod talaga. Ayan yung iniinom ko tuwing umaga. Ayan, 19-in-1, Enlighten 19-in-1 XR Power Juice para naman ma-boost yung ating energy. Dahil hindi kakayanin ng katawan ko ang aking busy days pagka wala tayong energy booster. So, itry nyo yan mga suki, ang ating energy booster. So, ayan, fast forward, nakapag-breakfast na tayo, nakaligo na rin ako dyan, nagsasampay muna ako ng ating mga labahin. So, ayan, baka marinig sa audio yung aking mga ibon, maingay. Dito ako nagbo-voice over nga pala sa aming living room at meron ako mga alagang lovebirds. Mahilig kasi ako sa mga hayop. So, meron akong 2 pusa, meron akong mga ibon, at meron din akong aquarium, meron din akong isang hamster. So, ayan, sabi nga ni Habi, ang bahay daw namin, mini zoo na. Pero dyan ako nare-relax. Ayan, pag naririnig ko yung huni ng mga ibon, nare-relax yung pakiramdam ko. Lalo na pagka stress tayo, stress ako sa trabaho, tapos sa bahay, ayan, nakakapagod. So, dito ako pumupwesto para maririnig ko yung huni ng ibon. Ayan, nagsasampay na muna tayo dyan para naman bago ko pumasok matuyo na yung mga labahin natin. So, yung iba dyan na naiwan, si Habi na ang bahalang magsampay. So, yung aking unang sinalang kanina, isasampay ko na muna yan. Para pagdating ni Habi, siya naman ang bahala sa iba. So, habang nanonood kayo sa aking ginagawa, magkwentuhan na muna ulit tayo. Doon sa aking last video, nasabi ko nga na sasabihin ko kung paano kami nagkakilala ni Habi. Okay, 2018 ako pumunta dito as tourist, then 2000 after 1 year nagkakilala kami ni Habi. 2019 kami nagkakilala ni Habi. Then yun nga, nag-approach siya, at si Habi noon ay nagda-drive lang ng Grab. So, sa Grab kami nagkakilala, ayan. So, syempre, alam niyo na si Habi, friendly. So, nag-approach siya, ganyan-ganyan, maraming question. So, doon na nag-umpisa yung aming pagkakakilala. So, doon na yun nag-start. Nag-convert ako ng Muslim dahil si Habi ay Muslim. Nag-convert ako bilang isang Muslim din. So, si Habi ay divorce. Ang dati niyang asawa ay Malaysian din. Tapos, meron siyang 2 anak. Asa hindi nakakaalam, meron din akong isang anak sa Pilipinas na 17 years old na. At hiwalay din tayo sa aking ex-husband. Ayan. So, halos parehas kami ni Habi ng situation. Kaya, siguro, pinagtagpo kami. At si Habi ay medyo maedad na. So, talaga ako sa medyo maedad ng lalaki para mas malawak na yung mga pangunawa kumpara doon sa mga lalaking bata, tapos ikaw pa yung uunawa at makitid pa yung utak. So, nakakasawa kung minsan. So, ayan, papasok na ako sa trabaho dyan. Nagdadrive nga pala ako papasok sa trabaho. Malaking tulong sa akin ang simula nung natuto ako mag-drive, dahil hindi na ako hirap mag-book ng Grab, tapos hindi na rin masyadong mahal ang pamasahe. Yung isang araw na pamasahe ko dati, ngayon pwede ko ng panggasolina sa loob ng 1 linggo. So, napakalaking tipid. Although yung amo ko ay nagbibigay naman ng pang-Grab, so sayang din yun, dagdag sahod din yun. O, ayan, bilang isang OFW at isang online seller,
kailangan nating matutong magtipid. Ayan, lalong-lalo na sa ating mga kapwa OFW na lahat ng paraan alam ko ay ginagawa nila para lang makatipid. Yung iba, para lang merong maipadala kahit linggo, kumakayod sila mula Lunes hanggang Linggo, todo kayod. Yung iba, mga nagpa-part-time, halos wala na silang pahinga sa loob ng isang araw. Ang normal na pasok ng normal na empleyado ay 8 hours lang, pero sila ay pumapalo ng 12 to 14 hours ang trabaho. Minsan nga, abot pa ng 16 hours. Ayan, halos wala na silang pahinga mula umaga hanggang gabi, as in talaga ang trabaho. Medyo maganda nga ang kita, pero as in talagang nakakapagod, especially sa mga nagpa-part-time, dahil per hour ang bayad sa'yo. Kailangan mong kumilos ng mabilis at para matapos mo yung una mong trabaho pupuntahan, dahil meron ka pang ilang bahay na lilipatan. So, sobrang nakakapagod talaga. Bilang isang OFW noon, nakala ko basta na lang pag nag-abroad ka, mayroon kang monthly na sahod, ganun lang kabilis. Pero simula nung na-experience ko na maging isang OFW, na naranasan ko at na-realize ko na hindi siya ganun kadali. Kaya sa mga hindi pa nakaranas maging OFW, na kung iniisip nyo na ganun kadali kumita sa ibang bansa, ay nagkakamali kayo. Kaya kung kayo ay hindi man mapagbigyan ng ating mga kapwa OFW, sa mga nanghihiram na mga kamag-anak, kaibigan, mga nanghihiram ng pera sa ating mga kapwa OFW, at saka sa akin mismo, na hindi namin kayo mapahiram, hindi namin kayo mapagbigyan, sana ay maunawaan ninyo, dahil yung kinikita namin minsan ay hindi pa rin sapat para sa aming sariling pamilya. Minsan marami rin tayong binabayaran. Katulad ko bilang isang OFW, sinikap ko na makapundar ng sariling bahay, at ngayon ay hinuhulugan ko ng buwan-buwan para naman hindi habang buhay ay isa tayong OFW, pag gusto na nating mag for good, ay meron tayong bahay na uuwian na sariling atin. Kaya yung mga iba na nanghihiram na hindi mapagbigyan, wag sanang sasama ang loob nyo, dahil isipin nyo na ang mga OFW na hinihiraman nyo, mga kamag-anak nyo na hinihiraman nyo, ay may sarili ding pamilya, at ang kanilang kinikita ay binabudget din nila para sa sarili nilang pamilya. So, kailangan ibabalance din natin kung sakali naman na sila ay nakakaluwag-luwag, baka sakaling kayo ay mapagbigyan kahit nga hindi kayo humihingi. Ako personal, katulad ko, ako ay talagang hindi talaga ako madamot, especially kung ako ay nakakaluwag. Hindi mo na kailangan magdalawang sabi sa akin, kusa ako nagbibigay. Pero minsan yung iba kasi umaabuso porket mabait ka, lagi ka nagbibigay. Minsan tamad na rin sila, so nakakasawa. Minsan talagang ikaw na rin mismo yung susuko sa pagbibigay, dahil ginawa mo ng lahat para tulungan sila, tapos sa huli, pag isang beses mo lang silang hindi mapagbigyan, ang tingin nila sa'yo, madamot na, hindi ka na maaasahan, mayabang ka na, nagbago ka na. Hindi po. Hindi po kami ganong mga OFW. Hindi po kami madamot, hindi po kami nagbago. Ganun at ganun pa rin po. Ang sa amin lang ay binabudget namin yung aming kinikita, dahil hindi po madali ang aming ginagawa sa araw-araw. Example na lang, katulad ko, isang OFW at isang online seller, umaga hanggang gabi, ayan, isipin nyo kung paano ko kinikita yung perang yung ginagastos natin at pinapadala ko sa aking pamilya. Bilang isang OFW, magtatrabaho ka ng ilang oras, magluluto, maglalaba, maglilinis. So, nakakapagod. O halos wala kang pahinga. Mula 6 na oras, nakatayo ka. Ako dahil sa ang trabaho ko ay per hour, 6 na oras sa isang araw. So, 6 na oras din ako nakatayo, walang pahinga yun. Mula pagpasok ko sa trabaho hanggang pag-uwi. Yung uwi ko na lang ang pahinga. Yun, at kain. Yung kain na lang sa bahay, yun, doon ka na lang makakaupo after ng 6 hours. Lahat yun, todo linis, todo luto, lahat ginagawa ko. Tapos,
pagdating sa bahay, magpapahinga lang ng konti, tapos online selling naman ako sa gabi hanggang 12:00, minsan hanggang 1:00 ng madaling araw. So, isipin nyo kung madali ba kinikita yung perang hinihingi nyo. Kaya kung minsan yung iba hindi nila maintindihan kung bakit kami nagdadamot, bakit kami naghihigpit sa pera. Yung iba isasabihin nila na madamot, na nagbago na, lumaki na yung ulo. Hindi po. Iniisip talaga namin na mag-budget. Kung tutuusin nga, halos magkano lang yung pagkain na binibili namin. Buti nga kayo, palagay na lang kayo naka-fast food, naka-Jollibee, kung ano-ano pang fast food dyan. Samantalang yung mga OFW natin dito, hindi nyo nakikita. Yung iba nga, halos hindi na lumalabas para lang makatipid. At yung iba talaga ay walang day off. Tapos yung iba, wala pa talagang mga pagkain. So, pinagdadamutan pa ng mga amo. Kaya kung isipin nyo, kung mahirap ba o madali ang trabaho ng isang OFW dito sa ibang bansa. Kaya sana sa mga hindi nakakaunawa, yung kalagayan ng kapwa natin OFW dito, isipin nyo rin, huwag kayong basta hingi na lang, tapos kamustahin nyo din naman sila kung sila ba ay okay. Sana naman ay kamustahin nyo, huwag yung basta-basta na lang kayo manghingi ng kung ano-ano. Tapos, yung iba, sasama pa yung loob. Naku, wag naman po sana, lalo na sa mga anak natin dyan na pinapaaral natin. Sana naman ay pagbutihan nyo ang pag-aaral para sa inyong susukli nyo sa magulang nyo. So, ayan, bumili nga pala ako ng pagkain dyan bago ako pumasok sa trabaho. So, dahil wala na akong time magluto kanina dahil talagang nakakapagod na. So, bumili na lang ako ng pagkain ko. Ayan, pusit nga pala yan at saka ampalaya. Ayan na yung building kung saan ako nagtatrabaho. Nasa taas lang yan. So, nagtatambay muna ako dyan sa may swimming pool. Meron dyan place para kumain. Dyan ako nagtatambay hanggang sa time ng trabaho ko. Ang oras dyan, I think 1:30 na yan. So, meron na lang akong 30 minutes bago ko umakyat. So, ayan, kain-kain na lang muna tayo dyan. Ang ulam ko dyan, pusit tsaka ampalaya. Tapos, hintayin ko na lang yung oras ng aking trabaho. Diyan na lang din ako nagtatambay kasi masarap din, relaxing din dyan. Medyo mahangin. Tapos, yung yung patak ng tubig, nakaka-relax sa pandinig. Nga pala, dito sa Malaysia, ang pagkain dito halos puro maanghang. O, ayan o. Pinapakita ko sa inyo, may mga sili. Ang tawag nila dyan, sotong sambal. Yan, yung sotong sa kanila ay pusit. Tapos yung ampalaya nila, parang kaluto din natin. May itlog siya, tapos ginisa. Ayan. Kain muna ako dyan. Tapos niyan, saka ako akyat. Nakalimutan ko nga dyan bumili ng tubig. Hindi pala ako nakabili ng tubig bago ako umakyat. Dahil nagmamadali na ako dyan. Dahil ayan 1:35 na. Hindi na ako nakabili ng tubig. Kaya kayo sa Pilipinas, yung mga hindi na makaintindi sa ating kapwa OFW na hindi kayo mapagbigyan, sana naman ay maunawaan ninyo kami dahil sa hirap ng sitwasyon din at saka sa hirap ng trabaho. Sa susunod, magkukwentuhan ulit tayo. So, dyan muna, hayaan nyo muna akong kumain dyan at tapos susunod ay ipapakita ko naman sa inyo kung anong mga ginagawa ko sa aking trabaho. Sa susunod na video natin, ipapasyal ko kayo sa loob ng bahay ng amo ko. Simple lang ang bahay ng amo ko, hindi naman siya ganun kalaki kasi kondo lang siya. Pero dahil sobrang busy, dahil nagluluto ako, ilang putahe yung niluluto ko sa bahay ng amo ko. Lalo na pag Friday night, ang dami talagang niluluto dahil pang weekends nila. Talagang pagod-pagod. Tapos ang hugasin, para kang laging nasa restaurant. Okay, dahil malapit na tayong matapos, sa susunod ulit, tayo ay magkukwentuhan. Hayaan yung itour ko kayo sa bahay ng amo ko sa susunod. So, paano ba yan? Hanggang dito na lamang. Bye-bye! Thank you for watching!